Malinaw ba? Pakisaksak na to. Ay, isa ang HDMI. HDMI, kaya sa laptop ni Pastor. Pakisaksak, anak. Aliyah. Apa. Huwag mo na iutos kay Isa yun. Co-worship. Masaksak. Pakyan. Sila rin ang gumagawa ng HP. Look. Ngayon, testingin natin kung may sound. Yan. Yun, lalagyan natin ng Bluetooth. Sandali Mga kapatid, siniset up ko sa susunod o kumamit na. Nakakonect na ba? Naka-disconnect na ba yan? Sa Bluetooth? Akin na yan. Naka-disconnect na po. Ayaw. Wala. Ang kulat Kita ba sa monitor? Yan. Mamaya na yan. Kaya mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon sa mga taong masipag magtiyaga para magbasa ng mga posto. Kasi nakikita ko yung gawa nyo, may mga load naman kayo, hindi nyo pinapansin yung post ko, bahala na kayo. Si Jesus Christ malapit na dumating. At ito makikita nyo, ito yung approximation ng pagdadating ni Jesus Christ. Dalawa ang kalendaryo na ginagamit natin. Yung biblical, yung Hebrew calendar, yan yung tinatawag natin lunar calendar, based sa pag-ikot ng buwan sa Earth. Yung isa naman, yung ginagamit natin ngayon, yung Romano, yung Roman calendar, solar calendar. Kung sinabing solar, paikot-ikot sa araw. At dahil Hebrew tsaka meron tayong tinatawag na, pansinin niyo ito mula creation, 4,000 BC. Pagdating ng unang rest day ng mga Hudyo, 3970 BC. At dito malalaman niyo yung kwento ng binaha, yung si Noah at yung arko. Tapos naalala niyo yung panahon ni Moses. Nakikita niyo? 1408 BC ang Promised Land. Ginera ang Jerusalem 701 BC, Tapos inulit yung mga Romano naman ang tumira sa Jerusalem 589. Pinanganak si Yeshua, Hebrew name for Jesus Christ. Itong letter E at saka yung letter U at saka A, ay hindi yung tatlong yan, mga vowels A, E, I, O, U, dinagdag yan ng mga Hebrew scholar sa mga kapanahunan natin na Hudyo. Pero sa original, wala tong E, wala tong U, wala to. Kaya, Yehoshua. Mali yung nag-pronounce niyan, Yeshua. Yehoshua. Kasi, iba to kay Joshua na kasama ni Moses. Hindi nakapasok si Moises sa Promised Land dahil may instruction ng Lord, huwag mong paluin yung bato, kausapin mo. At pinukpok niya yung bato para lang magkatubig sa Rephidim at yung isa sa Meriba.
Tapos, ito naman, nung pinanganak si Jesus Christ, 5 BC, 30 AD ng ating kalendaryo, namatay si Jesus Christ. Tapos, naulit na naman yung Second Temple ni Solomon. Winasak, ninakawan, ano-ano pa. Diyan din nawala yung Ark of the Covenant. 40 years, from 30 AD to the time of 70 AD is 40 years. Nasira ang Jerusalem as prophesied by Ezekiel chapter 4. Tapos, after this, 1,960 years, 7 days per week times 7 times 40. So that is 2,100 years. That is our calendar. So when you can see this, 2030 AD, and you can see the 70th week of Prophet Daniel, prophesied ang 2024. So maaaring mabago to, no? Kaya nga ang title ko rito, nung ginawa ko to, Possible 7,000 year. Nalala niyo yung sinabi ni Pedro, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. At ang 1,000 taon ng tao, isang araw. Binanggit yan ni Apostol Pedro, no? At sa ibang portion sa Bible. Hindi naman tayo pasyado tuloy. At kung si Kristo ay ipinako sa krus noong 30 AD, tapos sa history natin, malakas ba yung boses ko? Tama na. At 70 AD, yung siege of Jerusalem. Prophesied ng Ezekiel, hindi Ezekiel propeta Ezekiel. Ano ba yan? Dito ka para makita mo. Dito ka, tabihan mo na si ano. Tabi kayo. Tabi-tabi kayo ni Carl. Huwag kayo mag-alala, hindi yung manyak. Dito ka. Mr. Eddie Maniac, Eddie Manzano, Eddie Maniac. Dito. Yan. Yan, para makita mo yung yung graphics. So, makita nyo, as prophesied sa modern history, mga kapatid, kita mo dyan, Nay? Malinaw. Okay. Priority senior din ako. 30 AD, ikaw, kita mo? Kita mo? Totoo? Oo, ganito. So, 30 AD, 70 AD, so 1960 years, 1,000, 60 years. So, prophesied, minsan ituturo ko yan kung paano nakuha lahat yan, na ang rapture possible between 2024 hanggang 2030. Kasi, yung mga declaration nila ng gera pabago-bago. Ito na lang ang bibigay ko sa inyong tip kung nakikinig kayo. Ngayon, kung wala kayo interest dito, malis na lang kayo. Kasi salita ng Diyos yan, hindi naman akin yan. So, sa 2030, it's possible mag-rapture. Konti lang ang mara-rapture, mga kapatid. Pag sinabing rapture, mamaya kaya yan. Uulitin. Na-preach ko na ito, pero kailangan ulitin. Ayan, pag naitayo yung third temple, kasi nasira itong second temple ni Solomon yung 70 AD, sinira ni Herod. Ang mga Romano, sila Epiphany, sinira niya, hindi si Fanny Serrano, Epiphany. Di ba? Yan, giniba nila ng 70 AD, ito abangan nyo. Pag tinayo ulit yung third temple ni Solomon, ikatlong pagtayo, tandaan nyo to, may dadating na magsasabi, ako ay Diyos, ako si Kristo. Magkakaroon ng kapayapaan, may influensya niya globally, buong mundo, mag-influensya niya, magaling magsalita, mag-perform nilang miracle yan. May politika din ang lahat ng aspeto ng tao. Dadayain niya ang mga tao sa Israel at mga Arabo. Tapos tatry ko rin. At siya pala ang Antichrist. Diyan na tayo medyo mag-ayos ng ating buhay ngayon pa lang.
Lahat ng gagawin natin isusukat sa inyo. Kung ano ang inyong binigay sa Diyos, siyang din bibigay sa iyo. Lahat ng ginagawa natin susukatin ng Diyos. Amen. Kasi hindi na ako pwedeng magpalatoy-latoy. Mga matatamis na pananalita, oy, may bless ka. Tama, may bless ka. Baka dito ka lang nag-expect ng blessing sa kabilang buhay, hindi mo alam. Ito yung inaabangan natin, mga kapatid. Kita ba? 2,100 years, ilan na natitira? Oh. The new heaven and the new earth, 7056 AD, Jubilee. Ayan, my new earth, the end of Yehoshua returns. Ginawa ko to, kaya lang hindi ko kalayan, laki pala. Pag hindi kasya. Ayan, oh. Kaya yung lake of fire pwedeng dumating sa Revelation 7, verse 7, verse 2, chapter 20, verse 7. Ito na yung paghahabol sa mga taong hindi totoo kay Kristo. Yung mga tao pasimba-simba, pero hindi totoo sa Diyos. Yung mga taong mahilig sa away, gulo. Yung mga ayaw tumanggap ng salita ng Diyos at katotohanan at hindi nagsisisi ng kasalanan. Yan yung tinatawag na reckoning. Kabayaran. Tribute. 12 times 12 months in a year, 144 times 49, you get this total of these things. Kaya mga kapatid, nandito na tayo. Hindi nga na-update to eh. 2024, oh. May nagsasabi, ay sa 2024, hindi natuloy. Alam mo, sagot ko sa kanila. Hintayin nyo yung pagtayo ng third temple. Nag-post ako, na-discover nila ngayon lang, itong year na to, yung libingan ni Solomon. Kasama yung mga gold, diamond, precious stones, pati yung mga transaksyon niya nandoon. Lahat, pati mga kasulatan niya, nandoon. So, hindi ba ninyo nahalata? Pag nagpo-post ako, prophetic yun. Meron na silang dito. So, ilalagay nila sa Solomon Temple yan pag naitayo. May dadating, sasabihin niya ako ang Kristo. Pero, it's a fake Antichrist. Okay ba? Ngayon, okay ba yung nalaman nyo yung totoo? So, ayan, makikita niyo yung mga reference. Ilagay ko na rin yung reference. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang kaya. So, mga kapatid, medyo handa tayo. Yan, no? So, ayan ay isa sa dahilan na kailangan natin malaman. Kaya ang tanong ko, yan. Kailangan malaman mo, ano ko ngayon sa Panginoon? Iyon ang tanong. Gets niyo ba? Ang tanong ko, ligtas ba kayo? Ano ba sintomas ng mga taong ligtas o kaya hindi ligtas? Kita ba? Ha? Kita pa rin kayo sumasagot. Tigil ko na to. Oh. Consequences of not receiving Jesus Christ as your Lord and Savior. Ano ang kahihinatnan ng mga taong hindi tumanggap kay Hesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Okay? So, 10 yan, mga kapatid. Una-una, yung hindi ligtas, yung hindi tumanggap kay Kristo, hindi nila mahal si Jesus. Tanungin niyo sarili niyo, tinanggap nila ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Baka simba kayo ng simba rito, hindi niyo pa alam. Hello? Basahin nga yung John chapter 14 verse 24, kapatid.
verse 24. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. O, narinig niyo? Kung tinanggihan niyo pala si Jesus, dalawa tinanggihan mo, bali tatlo. Package deal. Tinanggihan mo si Jesus, tinanggihan mo yung Ama na nagsugo sa Kanya, magsalaman. At hindi ka pwede puntahan ng Holy Spirit, bahang buhay ka para kang zombie.